Noong Nobyembre ng taong 1993, isang karumal-dumal na trahedya ang yumanig sa katahimikan ng isa sa mga pinakamayamang subdibisyon sa Pilipinas. Isang 70 taong gulang na ginang na nagmamay-ari ng mga ari-ariang nagkakahalaga ng dai-zero milyon ang natagpuang bumagsak mula sa rooftop ng kanyang sariling mansyon at agad na binawian ng buhay. Ang nakapangingilabot sa lahat, nangyari ito wala pang 3 araw matapos niyang ipamana sa kanyang nag-iisang anak na lalaki ang isang gusaling nagkakahalaga ng daan-daang milyon, kalakip pa ng isang kasunduan ng pag-aaruga na pirmado ng anak. 30 minuto bago ang insidente, sa malalim na katahimikan ng 4:00 ng madaling araw sa isang eksklusibong village sa Makati, ang matandang milyonaryang si Senyora Soledad Reyes ay gaya ng dati, inaalalayan ng kanyang panganay na anak na si Antonio habang paakyat sila sa rooftop ng kanilang 3 palapag na bahay para langhapin ang sariwang hangin. 3 araw pa lang ang nakalipas mula ng buong puso niyang ibinigay sa anak ang gusaling pinaghirapan niya sa buong buhay, isang gusaling nagkakahalaga ng linong-linong milyon. Noong panahong iyon, dala-dala pa niya ang kasunduan mula sa anak, at ang ngiti sa kanyang mga labi ay parang abot-langit ang kaligayahan. Ngunit sandali lang ang lumipas. Isang malakas at nakabibinging kalabog ang bumasag sa katahimikan ng madaling araw. Si Senyora Soledad ay natagpo ang nakahandusay sa malamig na semento ng kanilang garahe, isa ng malamig na bangkay. Sa lugar ng krimen, humahagulgol ang kanyang anak na si Antonio. Paulit-ulit na sinasabi na nadulas lamang ang kanyang ina habang nag-eehersisyo. Ngunit, habang sinusuri ng isang investigador ang paligid, may napansin siyang isang bagay na hindi maipaliwanag. Para sa isang simpleng kaso ng pagkadulas, ang posisyon ng bangkay ay napakalayo mula sa pader ng bahay. Tila may isang taong buong lakas na tumulak sa kanya mula sa likuran. At ang mas nakagugulat, walang anumang defense wounds o bakas ng paglaban na makikita sa katawan ng biktima, isang bagay na likas na dapat lumabas sa isang taong nasa bingit ng kamatayan. Isang trahedya na naganap bago pa man matuyo ang tinta sa dokumentong nagpamana ng 800 milyon. Ano nga ba ang tunay na nangyari sa rooftop noong madaling araw na iyon? Anong karumal-dumal na katotohanan ang nagtatago sa likod ng mga luha ng nag-iisang anak? Noong Nobyembre ng 1993, isang 70 taong gulang na ginang ang nasawi matapos mahulog mula sa rooftop ng kanyang bahay. Ang lugar ng insidente, isang marangyang subdivision sa Makati. Ang oras, 4:00 ng madaling araw, kung kailan mahimbing na natutulog ang lahat. Isang malakas na kalabog ang gumising sa natutulog na eskinita na parang isang dambuhalang kargamento ang ibinagsak mula sa itaas. Sa ibabaw ng malamig na semento, mabilis na kumalat ang dugo at sa gitna nito ay ang kaawa-awang bangkay ng isang matandang babae na basag ang ulo. Siya si Senyora Soledad Reyes, isang kilalang milyonarya. Habang nakahandusay ang kanyang walang buhay na katawan, balikan natin ang mga pangyayari 3 araw bago ang trahedya. 3 araw bago ang insidente, sa opisina ng isang kilalang abogado sa Makati, nanginginig ang mga kamay ni Senyora Soledad habang hawak ang ballpen at tinititigan ang mga dokumento. Sa harap niya ay ang isang deed of donation para sa isang gusali na nagkakahalaga ng 600 milyon, bunga ng kanyang buong buhay na pagsisikap mula sa pagtitinda sa Divisoria hanggang sa pagpapaupa ng mga ari-arian. Nangingilid ang luha sa mga mata ni Senyora Soledad. Abogado, kapag napirmahan ko na ba ito, legal nang sa anak ko ang lahat? Tanong niya. Inayos ng abogado ang kanyang salamin. Opo, Senyora. Kapag napirmahan niyo na ito at naisagawa ang proseso ng titulo, ang pagmamay-ari ay tuluyan nang mapupunta sa pangalan ng anak ninyo. Sigurado na po ba kayo rito? Ngumiti ng malapad si Senyora Soledad habang tinitingnan ang kanyang matangkad at makisig na anak na si Antonio
na nakaupo sa tabi niya. Abay, oo naman. Nag-aral pa sa Amerika itong matalino kong anak. Sa kanya ko na lang iaasa ang mga natitira kong araw dito sa mundo. Hinawakan ni Antonio ang kulubot na kamay ng kanyang ina at yumuko ng halos abutin ang sahig. Inay, maraming salamat po. Sa kabila ng lahat, pinagkatiwalaan niyo pa rin po ang walang kwenta niyong anak. Pangako po. Pagsisilbihan ko kayo hanggang sa huling hininga ko. Anak ko. Alam mo ba kung gaano kita katagal hinintay na umuwi dito sa Pilipinas? Ngayon, wala na akong dapat alalahanin pa. Mula sa kanyang bulsa, inilabas ni Antonio ang isang dokumento at magalang na inilapag sa harap ng ina. Inay, ito po ang patunay ng katapatan ko. Isang kasunduan ng pag-aaruga. Nakasaad po rito na kapag pinabayaan ko kayo, isasauli ko ang lahat ng ipinamana ninyo. Kinuha ni Senyora Soledad ang papel at binasa nang may pagmamahal ang bawat salita. Nangangako akong buong pusong aalagaan ang aking magulang. At kung ito ay aking lalabagin, isasauli ko nang walang kondisyon ang lahat ng ari-ari ang aking natanggap. Para sa kanya, ang kasunduang ito ay mas mahalaga pa kaysa sa gusaling nagkakahalaga ng ₱200 milyon. Naku, anak, bakit kailangan mo pa nito? Alam ko naman ang puso mo. Pero dahil ito'y galing sa'yo, itatago ko. Opo, inay. Itago niyo po yan. Kasing halaga po yan ng buhay ko. Walang pag-aalinlangan, inilubog ni Senyora Soledad ang dulo ng ballpen sa papel at buong diin na pumirma. Ang markang iyon, para sa kanya, ay simula ng isang masayang pagtanda. Ngunit para kay Antonio, ito ang katapusan ng kanyang paghihintay at simula ng kanyang kasakiman. Habang papalabas ng opisina, magaan ang mga hakbang ni Senyora Soledad na tila naglalakad sa alapaap. Mahigpit niyang yakap-yakap ang mga dokumento na parang isang kayamanan. Ang hindi niya alam, sa likod ng pinakamatamis na ngiti ng kanyang anak ay nagkukubli ang isang maitim at ganid na demonyo. At sumapit na ang nakatakdang araw, ang malamig na madaling araw ng Nobyembre. Gaya ng dati, ginising ni Senyora Soledad ang kanyang anak para magtungo sa rooftop. Antonio, anak, gising na. Ang sarap ng hangin. Sige po, Nay. Susunod na po ako. Mauna na po kayo. Ilang sandali pa, umakyat na rin si Antonio, nakasuot ng simpleng jogging pants at tumabi sa kanyang ina. Mula sa rooftop, tanaw ang mga ilaw ng Makati na unti-unting namamatay sa bukang liwayway. Ang paligid ay tahimik na tahimik. Nag-inat si Senyora Soledad malapit sa barandilya. Hay! Ang sarap ng hangin. Halika, anak, huminga ka rin ng malalim. Nakagiginhawa ng isip, dahan-dahang lumapit si Antonio sa likuran ng kanyang ina. Ang kanyang mga mata ay hindi sa ina nakatingin, kundi sa mga saradong bintana ng mga kapitbahay. Walang kahit isang taong naglalakad sa kalye. Ang bintana ng katapat na gusali ay madilim din. Ang lugar at oras ay perpekto, walang makakakita, walang makakarinig. Ang barandilya ng rooftop ay luma na at bakbak na ang pintura. Ang taas nito ay hanggang baywang lamang ng isang lalaki mababa at delikado. Nagsalita si Antonio sa malambing na tinig. Inay, mukhang masakit po ang mga balikat ninyo. Hayaan niyo pong masahihin ko. Salamat, anak. Ilang araw na rin akong hindi makatulog ng maayos, kaya mabigat ang pakiramdam ko. Ipinatong ni Antonio ang kanyang mga kamay sa balikat ng ina. Napapikit si Senyora Soledad sa sarap habang nakaharap sa barandilya. Naku, ang sarap! Ang kamay ng anak ko ay gamot. Ang lakas pa! Inay, kapag natanggal po itong mga lamig sa likod ninyo, mas gagaan ang pakiramdam nyo. Sandali pa po. Ang mga kamay ni Antonio ay dahan-dahan at tahimik na dumausdos mula sa balikat patungo sa likod ng ina. Ang ngiti ng isang mapagmahal na anak ay biglang naglaho at napalitan ng isang malamig at nakapangingilabot na kawalan ng ekspresyon. Huminto siya sa paghinga at itinutok ang buong lakas sa kanyang mga paa.
Ang mga kalamnan ng isang malakas na lalaki ay umigting, handa nang magpakawala ng isang malakas na puwersa. Sa sandaling iyon, huminga ng malalim si Senyora Soledad, walang kamalay-malay, sa nakaambang panganib. Hump! Isang maikli at marahas na tunog ang lumabas sa bibig ni Antonio, kasabay ng buong lakas na pagtulak ng kanyang dalawang kamay sa likod ng kanyang ina. Ang lakas na inakala ni Senyora Soledad na pagmamahal ng anak ay naging isang sandatang tumapos sa kanyang buhay. Hindi na nakasigaw ng maayos si Senyora Soledad habang ang kanyang katawan ay lumipad sa hangin. Ang matanda niyang katawan ay walang kahirap-hirap na lumagpas sa mababang barandilya. Ang kanyang mga kamay ay desperadong kumakaway sa hangin na tila may hinahanap na makakapitan isang huling sigaw ng pag-asa o di makapaniwalang pagtataksil. Ngunit wala siyang nakapitan. Ang grabidad ay walang awang humila sa kanya pababa at isang nakatatakot na kalabog ang sumira sa katahimikan ng madaling araw. Plagak, nagtapos ang lahat sa isang iglap. Sa rooftop, tanging si Antonio na lamang ang naiwan, humihingal. Nanginginig niyang hinawakan ang barandilya at sinilip ang ibaba. Nang makumpirma niyang hindi na gumagalaw ang ina sa garahe, ibinaling niya ang tingin sa kanyang kanang pulso. Napansin niya ang dulo ng kanyang manggas at napamura ng mahina. Punyeta! Bakit ito? Napasimangot siya, iwinasiwas ang manggas, at dali-daling inayos ang sarili. Pagkatapos, tinakpan niya ang kanyang mukha, huminga ng malalim, at pinilit na baguhin ang kanyang ekspresyon. Oras na para bumaba at gampanan ang papel ng isang anak na nawalan ng ina ang pinakamalungkot na biktima sa buong mundo. Ang mga nagmamadaling yapak ay narinig papalayo sa hagdanan. Sa ibabaw ng malamig na semento, sa tabi ng walang buhay na katawan ng milyonaryang ginang. Tanging ang malamig na simoy ng hangin ang naiwan, ang tunog ng mga sirena ay umalingaw-ngaw sa marangyang subdibisyon sa Makati. Nang dumating ang mga pulis at rescue team, ang eksena ay puno na ng kaguluhan. Ang unang nakita ng hepe ng investigasyon ay ang isang lalaking humahagulgol na parang hayop habang yakap-yakap ang duguang bangkay ng kanyang ina. Nakaluhod si Antonio sa sahig, paulit-ulit na dinidibdib ang sarili. Inay, gumising po kayo. Parang awa nyo na. Magkasama pa tayong nag-ehersisyo kanina. Anong nangyari? Sinuri ni Detective Cruz, isang batikang investigador, ang kalunos-lunos, nakalagayan ng biktima at walang imik na nagbigay daan sa mga mediko. Ngunit alam na niya sa kanyang sarili, nahuli na ang lahat. Lumapit siya sa hindi mapatahang si Antonio at marahang hinawakan sa balikat. Ginoo, kumalma po kayo. Pulis po ako. Ano po ba ang nangyari? Tumingin si Antonio kay Detective Cruz. Ang kanyang mga mata ay namumula at puno ng luha. Ang kanyang mukha ay basang-basa ng pinaghalong luha at sipon. Ang nanay ko, dahan-dahan lang po, tuwing umaga po. Gaya ng dati, umakyat kami sa rooftop para mag-ehersisyo. Medyo anemic po kasi, ang nanay. Bigla na lang po siyang nahilo at nawalan ng balanse. Hindi na natapos ni Antonio ang kanyang salaysay at muling napahagulgol. Nasa tabi niya lang po ako. Hindi ko man lang siya nasalo. Abot kamay ko lang siya. Dapat ako na lang ang namatay. Habang nakikinig, itinuon ni Detective Cruz ang kanyang tingin sa itaas. Ang barandilya sa ikatlong palapag ay mukhang luma at mapanganib. Habang abala ang mga soko scene of the crime operatives sa paglalagay ng police line at pagkuha ng litrato, personal na umakyat si Detective Cruz sa rooftop upang suriin ang barandilya. Napakababa nito. Hindi man lang umabot sa baywang ng isang matangkad na lalaki. Kinakalawang na ang mga rehas na bakal at tila babagsak sa kaunting puwersa. Sa unang tingin, halatang-halata na kung mawawalan ng balanse ang isang matanda, tiyak na mahuhulog ito. Isang kasamahang pulis ang lumapit sa kanya. Sir, malinaw na po ito. Mababa ang barandilya, anemic pa raw ang matanda.
Sigurado pong aksidente ito. Wala po akong makitang foul play. Hinawakan ni Detective Cruz ang barandilya at tumingin sa ibaba. Ang Makati noong 1993 ay wala pang gaanong CCTV. Ang lugar ay isang blind spot. Walang ibang saksi maliban sa nag-iisang anak. Ngunit ang instinct ni Detective Cruz, ang kanyang matalas na pakiramdam bilang isang investigador, ay nagsasabing may mali. Itinuro niya ang lugar kung saan bumagsak ang bangkay. Tingnan mo to, hindi ba't kakaiba ang posisyon ng bangkay? Ano pong kakaiba, sir? Masyadong malayo sa pader. Kung simpleng nahulog lang siya, dapat malapit lang sa pader. Pero yan, parang may tumulak ng malakas mula sa likod kaya tumalsik siya. Kumuha si Detective Cruz ng measuring tape at sinukat ang distansya mula sa pader hanggang sa bangkay. Gaya ng kanyang inaasahan, napakalayo nito para sa isang simpleng pagkahulog. Bumaba siyang muli at hinarap ang umiiyak na si Antonio. Sa pagkakataong ito, hindi na pag-alo ang kanyang dala, kundi isang matalas na tanong. Ginoo, sabi niyo hindi niyo siya nasalo? Pero ang lugar kung saan siya bumagsak ay napakalayo sa pader. Mukhang hindi lang po siya simpleng natumba. Biglang natigil sa pag-iyak si Antonio at tumingala kay Detective Cruz. Saglit na nanginig ang kanyang mga mata, isang detalye na hindi nakaligtas sa investigador. Ngunit agad siyang umarte na parang nasasaktan. Ano pong ibig niyong sabihin? Noong mahuhulog na siya, sinubukan ko siyang habulin at hawakan sa damit. Repulsion? Dahil sinubukan niyo siyang saluhin? Opo, dapat nahawakan ko siya ng mahigpit, pero dulo lang ng daliri ko ang dumaplis sa kanya. Huhu! Ang paliwanag ni Antonio ay hindi perpekto, ngunit sa ganoong kagipitan, maaari itong mangyari. Dumating ang resulta ng autopsy mula sa NBI, ngunit lalo lang nadagdagan ang pagkadismaya ni Detective Cruz. Multiple fractures at internal bleeding dahil sa pagkahulog, walang direktang ebidensya ng pagpaslang tulad ng bakas ng sakal o tama ng matigas na bagay. Ang mga pinsala mula sa pagkahulog ay tumabon sa anumang posibleng bakas ng krimen. Hindi sumuko si Detective Cruz at nagsimulang magtanong-tanong sa mga kapitbahay. Ngunit puro papuri para kay Antonio ang kanyang narinig. Sabi ng may-ari ng sari-sari store. Naku! Yung anak niya? Wala kang makikitang ganoong kabait na anak dito sa Makati. Galing pa yang Amerika, pero umuwi para alagaan ang nanay niya. Kahapon nga lang, magkasama pa silang bumili ng prutas dito. Sabi naman ng isang matandang kapitbahay. Napakagalang ng batang yan sa nanay niya. Araw-araw silang magkasamang nag-e-ehersisyo sa rooftop. Kung inaakala ninyong pinatay niya ang nanay niya, nagkakamali kayo ng tao. Ang opinyon ng publiko ay ganap na pumanig kay Antonio. Sa gitna ng investigasyon, ilang beses pang hinimatay at isinugod sa ospital si Antonio dahil sa hyperventilation. Maging sa hanay ng mga pulis, nagsimula nang marinig ang mga salitang, sobra na yata ang ginagawa natin. Kitang-kita namang nagluluksa yung tao. Ngunit may isang tanong pa rin na bumabagabag kay Detective Cruz. Pinuntahan niya si Antonio sa ospital at diretsahang nagtanong, Ginoo, kailangan po naming isumite para sa pagsusuri ang mga damit at sapatos na suot niyo noong araw ng insidente. Sa mahinang boses, sumagot si Antonio, Detective, naitapon ko na po ang mga yon. Ano? Bakit niyo tinapon ang ebidensya? Puno po kasi ng dugo ng nanay ko. Natakot po ako at nandidiri. Nang matauhan ako, yun pa rin ang suot ko. Kaya pinunit ko, tinapon, at naligo. Krimen po ba yon? Napatiimbagang si Detective Cruz. Ang pinakamahalagang ebidensya ay nawala na. Ang pagtatapon ng damit dahil sa dugo ay maaaring ituring na pagtatakip sa krimen, ngunit mahirap itong patunayan laban sa argumento na dala lang ito ng trauma. Sa isang pulong ng mga investigador, bumuhos ang mga pag-aalinlangan. Cruz, itigil na natin to. Walang matibay na ebidensya. Kapag idiniin natin ang isang nagluluksa at nagkamali tayo, tayo ang malilintikan. Sabi na sa autopsy, aksidente. Pero sir, yung pagtapon niya ng damit,
kahina-hinala, at yung distansya ng pagkahulog, tao lang yan. Nagpapanik. Hayaan nyo, nang mailibing ng pamilya ang patay. Huwag nating ipitin, sa huli, na naig ang desisyon na itigil na ang malalim na investigasyon. Nagmadali si Antonio sa pag-aayos ng libing. Iginiit na cremation ang nais ng ina para manatiling malinis. Kapag naging abo na ang katawan, tuluyan nang maglalaho ang anumang tsansa na malutas ang katotohanan. Kinabukasan, sa isang sulok ng diaryo, isang maikling balita ang inilathala. Milyonaryang ginang sa Makati, patay matapos madulas sa rooftop habang nag-eehersisyo. Ang publiko ay naniwala na ito ay isang kapuspalad na aksidente at ang lahat ay naloko sa perpektong pag-arte ni Antonio. Habang pinagmamasdan ni Detective Cruz ang sasakyang maghahatid sa bangkay sa krematorium, napakagatlabi siya. Insufficient evidence, no foul play. Ang kaso ay patungo na sa pagsasara bilang isang aksidente. Ngunit sa kanyang kwaderno, isang tanong ang nanatiling nakasulat at hindi nabubura. Bakit tinapon ang damit? Matatapos na ba ang lahat dito? O mayroon pang lamat na hindi nakikita? Habang papalayo ang sasakyan, ang mga mata ni Detective Cruz ay nag-aapoy na tila dala ang bigat ng isang kaluluwang humihingi ng hustisya. Sa isang lamayan, ang hangin ay mabigat at malagkit. Sa gitna ng amoy ng insenso at mga bulaklak, si Detective Cruz ay ilang araw nang nagmamasid mula sa malayo. Ang kanyang mga mata ay nakatutok kay Antonio. Sa tuwing may dumarating na bisita, napapaluhod si Antonio at humahagulgol. Inay, patawarin niyo ang suwail niyong anak. Ngunit para kay Detective Cruz, ang lahat ay isang perpektong pag-arte. 2:00 ng madaling araw, nang humupa na ang mga bisita, dahan-dahang tumayo si Antonio at nagtungo sa pasilyo papuntang banyo. Tahimik na sumunod si Detective Cruz. Sa isang madilim na sulok, hindi nag-iisa si Antonio. Kasama niya ang kanyang batang sekretarya na si Isabel, na namumutla sa takot. Itinulak ni Antonio si Isabel sa pader at bumulong ng may pagbabanta. Siguraduhin mong mananahimik ka. Ano man ang nakita mo noong araw na yon, isa lang yung imahinasyon. Pero sir, yung damit nyo, manahimik ka kapag binanggit mo pa yan ulit. Gusto mo bang matulad sa nanay ko? Tandaan mo, dadalhin mo yan sa hukay. Hinawakan ni Antonio ang baba ni Isabel sa paraang nagbabanta. Naramdaman ni Detective Cruz na ito na ang pagkakataon. Ngunit nang akma siyang lalabas, tumunog ang isang baldosa sa sahig. Mabilis na lumingon si Antonio. Sino yan? Nang makita ni Antonio si Detective Cruz, binitiwan niya si Isabel at mabilis na ibinalik ang mukha ng isang nagluluksang anak. Tinapik niya ang likod ni Isabel at nagkunwari. Umiwas ng tingin si Isabel at tumakbo palayo. Akmang hahabulin siya ni Detective Cruz, ngunit hinarang siya ni Antonio. Detective, pinaghihinalaan niyo pa rin ba ako? Hindi ba't isang kalapastanganan sa namayapa ang ginagawa ninyo? Napakagatlabi na lang si Detective Cruz. Kinabukasan, isang hindi inaasahang tao ang dumating sa presinto, ang kapatid ni Antonio na si Maria. Detective, hindi po mabuting anak ang kuya ko. Lagi po silang nag-aaway ni inay dahil sa pera. Pera? Anong klasing problema sa pera? Nalulung po sa sugal si kuya noong nasa Amerika siya. Baon po siya sa utang. Si inay po ang laging nagbabayad. Ilang araw bago mamatay si inay, narinig ko po silang nagsisigawan sa taas dahil hinahabol na naman siya ng mga pinagkakautangan niya. Ito ang nawawalang piraso sa palaisipan ang motibo. Agad na sinuri ng mga pulis ang bank records ni Antonio, ngunit wala silang nakita. Matalino si Antonio, gumamit siya ng mga dummy accounts at umutang sa mga loan shark. Walang opisyal na record ng kanyang mga utang. Muling ipinatawag si Antonio at tinanong tungkol sa kanyang alibi. Noong 3 minuto bago mahulog ang nanay niyo, nasaan po kayo? Kasama ang abogado. Kalmadong sumagot si Antonio. Sinabi ko na po.
Sumakit ang tiyan ko kaya bumaba ako sa banyo. Habang nandoon ako, narinig ko ang kalabog. May makapagpapatunay po ba na nasa banyo kayo? 4:00 ng madaling araw? Sino pong makakakita sa akin? Detective? Hindi po ba't panggigipit na yan? Ang kanyang alibi ay simple, ngunit walang paraan para pabulaanan ito. Walang CCTV, walang saksi. Ang pagsasabing nasa banyo siya ang pinakamatibay na depensa. Ang investigasyon ay nauwi sa wala. Nagsimulang umatake ang kampo ni Antonio. Sa tulong ng malalaking abogado, inakusahan nila ang mga pulis ng witch hunt. Dahil sa pressure mula sa itaas, napilitang isara ni Detective Cruz ang kaso. Case closed. Si Antonio ay pinalaya dahil sa kakulangan ng ebidensya. Ang katawan ni Senyora Soledad ay sinunog. Habang tinutupok ng apoy ang kabaong, napakuyom ng kamao si Detective Cruz. Ang tanging ebidensya na maaaring maglaman ng katotohanan ay naging abo. Pagkatapos ng libing, agad na ipinagbili ni Antonio ang I-200, milyong gusali. Idinahilan niyang hindi niya makayanan ang mga alaala ng ina. Ang totoo, kailangan niya ng pera para bayaran ang mga utang sa sugal. Ang lumang bahay, kung saan nangyari ang krimen, ay ipinagiba. Ilang linggo ang lumipas. Winasak ng mga bulldozer ang bahay ni Senyora Soledad. Mula sa malayo, malungkot na pinanood ni Detective Cruz ang pagguho ng bahay. Kasama na ang katotohanan na nakabaon sa ilalim ng mga semento. Si Antonio ay naglaho na dala ang milyon-milyong piso. Gabi-gabi, sa kanyang opisina, tinititigan ni Detective Cruz ang makapal na folder ng kaso. Sa huling pahina, isinulat niya, may suspetsa. Muling bubuksan balang araw. Ang batas ay pinalaya siya. Ngunit ang konsensya ng isang investigador ay hinding-hindi siya palalayain. Ang trahedya ng 1993 ay pansamantalang natulog sa mahabang panahon. Mabilis na lumipas ang panahon at sumapit ang taong 2006. 13 taon na ang nakalipas. Ang Makati ay isa ng gubat ng mga nagtataasang gusali. Ang lugar kung saan nakatayo noon ang bahay ni Senyora Soledad ay isa ng malaking redevelopment zone. Sa isang penthouse office sa Ayala Avenue, isang lalaki ang nakatingin sa labas. Siya si Antonio. Ang at 200 milyon ng kanyang ina ay ginawa niyang puhunan. Isa na siyang CEO ng isang malaking construction company. Nagmamay-ari ng bilyon-bilyong pisong asset sa harap ng isang magazine reporter. Ngumiti siya. Sir, paano po kayo naging isang self-made billionaire? Tinitigan ni Antonio ang lumang litrato ng kanyang ina sa mesa. Ang aking ina, 13 taon na siyang wala. Napakagandang kwento po, sabi ng reporter. Hindi alam na para kay Antonio, ang kanyang ina ay hindi inspirasyon, kundi isang malaking puhunan. Samantala, sa Camp Crame, si Detective Cruz ay isa ng kapitan, pinuno ng bagong cold case unit. Sa ilalim ng bunton ng mga papeles sa kanyang drawer, naroon pa rin ang folder ng Makati Reyes Fall case. Dahil sa bagong unit, muli niyang binuksan ang kaso. Isang batang pulis ang pumasok. Kapitan, yung pinapaimbestigahan niyong si Antonio Reyes, naghahanda na pong mag-migrate. Ibinebenta na niya ang kumpanya at aalis na papuntang Canada sa susunod na buwan. Mag-migrate? Pagkatapos ng 13 taon, tatakasan na niya ang lahat? May tinatago. Yan. At kapitan, nakausap ko po yung kapatid. Naghihirap na po at may depresyon. Hindi na raw sila nag-usap ni Antonio simula noong namatay ang nanay nila. Binalikan ni Kapitan Cruz ang mga lumang litrato ng crime scene. Sa isang malabong litrato ng kwarto ni Antonio, isang bagay ang pumukaw sa kanyang pansin. Isang maliit na bakal na safe o caja de hierro sa ilalim ng mesa. Tiningnan niya ang listahan ng mga nakumpiskang gamit, wala doon ang caja de hierro. Tingnan mo to. May safe sa litrato pero wala sa ebidensya at walang record na inilipat ito ng mga moving company. Paano ito nawala? Biglang may pumasok sa isip ni Kapitan Cruz.
Binalikan niya ang isang testimonya noon. Pagkatapos mamatay ng ina, agarang nagpa-renovate ng interior si Antonio. Isang nakapangingilabot na ideya ang pumasok sa kanyang isip. Hindi niya inilabas ng bahay ang safe. Itinago niya. Baka isinama niya sa pader. Kapitan, yung bahay, redevelopment zone na, di ba? Kailan sisimulan ang demolisyon? Kahapon po sa balita, sabi ngayong linggo raw po magsisimula. Baka may mga heavy equipment na roon. Punyeta, tara na. Bago nila durugin ang lahat. Pinaharurot ni Kapitan Cruz ang sasakyan ng pulis. Ang sirena ay umuugong patungo sa demolition site sa Makati. Pagdating nila, isang dambuhalang backhoe na ang sumisira sa pader ng lumang bahay. Tigil. Itigil ang trabaho, sigaw niya. Lumapit ang construction foreman. Ano ba to? Mga sir, may permit kami. May ebidensya sa loob ng bahay na yan. Simula ngayon, crime scene ito. Isang pader pa ang gibain nyo. Obstruction of justice ang ikakaso ko sa inyong lahat. Ebidensya? 10 taon nang abandonado. To, may itinago ang anak niya diyan. 13 taon na ang nakalipas, lalo na sa basement. Tingnan nyo ang mga pader sa basement. Dahil sa autoridad ni Kapitan Cruz, napilitang itigil ng foreman ang trabaho. Suot ang gloves, pumasok si Kapitan Cruz sa maalikabok na lugar. Kung tama ang kanyang hinala, ang katotohanang natutulog sa loob ng 13 taon ay malapit ng magising. Tawagin ang Soko. Dalhin ang mga gamit sa basement. Simula ngayon, bukas na ulit ang kasong ito. KRRAA. Isang malakas na tunog ng bakal na tumama sa semento ang umalingaw-ngaw sa basement. Ang ngipin ng backhoe na marahang kumakalkal sa pader ay tumama sa isang matigas na bagay. Nang humupa ang alikabok, isang kakaibang hugis ang lumitaw mula sa guho isang luma at kinakalawang nakahadeyero na tila sinadyang isemento sa loob ng pader. Tigil! Umatras kayong lahat! Soko! Pumasok na! Ang safe ay hindi lang itinago. Ito ay ginawang parte ng pader. Isang patunay na may nagtangkang itago ito magpakailanman. Tingnan niyo to, sabi ni Kapitan Cruz. Sinubukan niyang buksan pero nasira niya ang keypad. Dahil hindi na niya mabuksan, isinemento na lang niya sa pader. Ano kaya ang laman niyan, Kapitan? Aalamin natin. Dalhin ang oxygen acetylene torch. Ang asul na apoy ay nagsimulang tunawin ang bakal na pinto ng safe. Nang bumukas ito, bumulaga ang mga bagay na tila galing sa ibang panahon. Isang lumang leather-bound diary, isang cassette tape, at ang pinakamahalaga sa lahat, kinuha ni Kapitan Cruz ang diary at binasa ng malakas. Oktubre 1993. Nagbago na ang tingin ng anak ko. Pera ko na ang habol niya. Pinalitan ko ang password ng safe at gabi-gabi niyang kinakalampag ang pinto ko. Natatakot ako. Ito ang huling isinulat ni Senyora Soledad bago siya mamatay. Hindi alam ni Antonio na pinalitan ng ina ang password, kaya't sa takot, isinama na lang niya ito sa pader. Ang kanyang pagtatangkang itago ang krimen ay siya ring lumikha ng perpektong time capsule para sa ebidensya. Isinalang ang cassette tape sa isang player. Sa gitna ng static, isang malinaw na pagtatalo ang narinig. Inay, kapag hindi niyo pinirmahan to, mamamatay ako. Hindi ko ibibigay ang perang pinaghirapan ko para lang ipambayad sa sugal mo, Antonio. Magtino ka! Ang motibo ay malinaw na. Ngunit may isa pang bagay na nakakuha ng pansin ni Kapitan Cruz. Sa pinakasulok ng safe, may isang maliit na plastic sachet. Laman nito ay isang repair kit para sa isang mamahaling suit, 2 ekstrang butones at isang maliit na piraso ng tela. Biglang nanlaki ang mga mata ni Kapitan Cruz. Naalala niya ang resulta ng forensic analysis. Noon, may nakitang microscopic fibers o hibla ng tela sa ilalim ng mga kuko ni Senyora Soledad, ngunit walang mapagkukumparahan dahil sinunog ni Antonio ang damit.
Ang orihinal na tela mula sa damit na sinunog ay narito ngayon, nakatago sa loob ng 13 taon. Nahanap na natin! Sigaw ni Kapitan Cruz. Ito na yon, ang damit na sinunog niya. Ang telang ito, 100% natutugma sa hibla na nakuha sa mga kuko ng nanay niya. Ito na ang ebidensya, isang pulis ang napanganga. Kapitan, parang pelikula. Ang pader na pinagtaguan niya ng sikreto ang siya ring nagbigay ng lubid na bibitay sa kanya. Ipadala ito agad sa crime lab. Para sa agarang pagsusuri, ihanda ang arrest warrant bago pa siya makarating sa airport. Huhulihin na natin siya. Ang katotohanang nakakulong sa pader ay handa ng maningil. Sa PNP Crime Laboratory sa Camp Crame, 2 piraso ng ebidensya na pinaghiwalay ng 13 taon ay sa wakas ay nagtagpo. Ang hibla ng tela mula sa kuko ni Senyora Soledad at ang piraso ng tela mula sa safe. Lumabas ang hepe ng laboratorio. Ayon sa microscopic at infrared analysis, ang chemical composition, dye ratio, at weaving pattern ng dalawang tela ay 99.9% identical. Paipan sa Joe? Opo. Ibig sabihin, galing sila sa iisang damit. Ito ang matibay na ebidensya na noong nahuhulog si Senyora Soledad, mahigpit niyang hinawakan ang damit ng salarin. Kasabay nito, natapos na rin ng digital forensics team na i-restore ang audio sa cassette tape. Ang malabong usapan ay naging malinaw na. Inay, pirmahan niyo to o makikita niyo akong mamatay. Hindi. Hindi ko ibibigay ang perang ito para sa bisyo mo. Huwag niyo akong subukan, inay. Pirmahan niyo, sabi, tunog ng nabasag na gamit at takot na paghinga. Ang huling ebidensya ay nagmula sa isang 3D simulation ng pagkahulog. Kapitan, tingnan niyo po ito, sabi ng isang eksperto. Ang bangkay ay bumagsak 2.8 metro ang layo mula sa pader. Kung nadulas lang siya, dapat 1 metro lang o mas malapit pa. Ang 2.8 metro ay nangangahulugan na may isang malakas na lalaking tumulak sa kanya mula sa likod. Malinaw na pagpatay. Ngunit may isang kakaibang detalye. Pero kapitan, may isang bagay na hindi namin maipaliwanag. Karaniwan, kapag itinulak ang isang tao, likas nakakapit siya sa barandilya o lalaban. Pero sa simulation, ang resistance value ng biktima ay halos zero. Walang bakas ng pagkapit o pagkalmot. Tila kusa siyang nagpahulog o sumuko sa pagtulak. Isang napakakinis na parabola ang kanyang ginawa. Hindi ito maipaliwanag ng physics. Isang profiler ang nagsalita. Kapitan, baka psychological. Minsan, kapag ang salarin ay isang taong napakamahal ng biktima, nawawala ang defense mechanism dahil sa matinding gulat o pagkabigla. Isinantabi muna ni Kapitan Cruz ang palaisipang ito. Ang huling piraso ng ebidensya ay dumating mula sa credit card records ni Antonio. Noong madaling araw ng krimen, 2 oras bago ang insidente, may binili siya sa isang convenience store, 2 super glue at 1 lata ng lighter fluid. Pangsunog sa damit at pandikit sa kung anumang nasira. Ito ay patunay na ang krimen ay plinano. Kumpleto na ang lahat. Sabi ni Kapitan Cruz. Hibla ng tela, audio ng pagbabanta, physics ng pagkahulog, at resibo ng pagbili ng gamit pangtago ng ebidensya. Oras na para maningil. Ang mga bagong ebidensya ay sumabog sa media. CEO na uliran? Pinaghihinalaang pumatay sa sariling ina para sa E00 million. Nag-iba ang ihip ng hangin. Mula sa isang hinahanga ang self-made man, si Antonio ay naging isang demonyo sa mata ng publiko. Bumagsak ang shares ng kanyang kumpanya. Inabando na siya ng kanyang mga abogado. Nang ma-corner, nagplano si Antonio na tumakas. Gamit ang pekeng pasaporte, nagtangka siyang sumakay ng isang private boat. Ngunit, minomonitor na ng mga pulis ang lahat ng kanyang galaw.
Isang gabi, namataan ang kanyang sasakyan na papalabas ng Maynila patungo sa isang liblib na lugar sa Tagaytay. Gumagalaw na siya, sabi ni Kapitan Cruz. Hindi siya papuntang pier. Papunta siya sa taguan niya. Sundan! Habang papalapit ang mga pulis, nagtago si Antonio sa isang marangyang rest house sa Tagaytay. Sa gitna ng malakas na ulan, tinawagan niya ang kanyang dating sekretarya na si Isabel. Hoy! Nasaan ka? Pinuntahan ka na ba ng mga pulis? Sir, natatakot po ako. Manahimik ka! Yung nakita mo yung pagsunog ko sa damit at yung nawawalang butones kapag nagsalita ka, pareho tayong babagsak. Kasabwat ka! Ang hindi alam ni Antonio, ang buong pag-uusap ay nire-record na ng mga pulis. Recording complete, sabi ni Kapitan Cruz. Kunin niyo na si Isabel bago pa niya saktan. Dinala ng mga pulis si Isabel sa isang safe house. Doon, sa wakas, ay bumigay siya noong araw na yon. Pumasok siya sa kwarto na may dugo ang damit. Sabi niya, hindi ko dugo to. Pagkatapos, itinapon niya ang damit sa fireplace at sinunog. Napansin kong kulang ng isang butones ang manggas niya. Parang natanggal ng pilit. Ano pa ang sinabi niya? Habang tinititigan niya ang nasusunog na damit, uminom siya ng alak at bumulong. Ang kulit kasi. Ayaw akong bitawan ni inay, kaya natanggal tuloy ang butones. Ito na ang huling piraso. Ang hibla ng tela at ang nawawalang butones. Ito ang nagpapatunay na hinawakan siya ng ina bago ito mahulog. Pasukin na! Utos ni Kapitan Cruz sa mga pulis na nakapalibot sa rest house. Ang katahimikan ng gabi ay binasag ng mga sirena at anunsyo. Antonio Reyes! Sumuko ka na! Napapaligiran ka na! Biglang bumukas ang pinto sa likod at isang anino ang tumakbo papalabas. Si Antonio. Tumakbo siya papasok sa madilim na kakahuyan sa gitna ng ulan. Hinabol siya ni Kapitan Cruz at ng kanyang mga tauhan. Sa madulas na putikan, nadapa si Antonio at bumagsak. Mabilis siyang dinaganan ni Kapitan Cruz. Nagpumiglas si Antonio, ngunit ang lakas ng isang investigador na naghintay ng 13 taon ay hindi niya matatalo. Click! Ipinusasan siya. Antonio Reyes, arestado ka sa salang parricide. May karapatan kang manahimik. Wala akong kasalanan. Nasaan ang ebidensya? Hinawakan ni Kapitan Cruz ang kanyang kwelyo. Nasa amin na ang lahat. Ang butones ng damit mo at ang katotohanang lumabas mismo sa bibig mo. Tapos na ang laro, Antonio. Dinala siya sa sasakyan ng pulis. Habang papalayo, sinabi ni Kapitan Cruz, umuwi na tayo. Oras na para humingi ka ng tawad sa harap ng puntod ng nanay mo. Sa interrogation room, inilatag ni Kapitan Cruz ang lahat ng ebidensya. Ang piraso ng tela, ang resulta ng crime lab, at ang 3D simulation. Heto ang katotohanang pilit mong itinago. Ang pader na pinagtaguan mo ay siya ring gumuho para idiin ka. Namutla si Antonio. Hindi ko alam ang mga... Yan, ang tela sa damit mo ay 99.9% tugma sa hibla sa kuko ng nanay mo. Ibig sabihin, hinawakan ka niya. Ipinapakita rin sa simulation na itinulak mo siya. Pero heto ang tanong, Antonio, bakit hindi siya lumaban? Napatingin si Antonio sa monitor, kung saan paulit-ulit na ipinapakita ang pagkahulog ng kanyang ina, isang makinis na pagbagsak, walang paglaban. Bakit, Antonio? Bakit hindi siya kumapit? Bakit hindi siya sumigaw? Alam mo ang sagot, di ba? Biglang bumalik sa isip ni Antonio ang alaala ng araw na iyon, ang huling tingin ng kanyang ina. Napasigaw siya at napahawak sa kanyang ulo. Sabihin mo ang totoo. Ano ang nangyari? Sa wakas, bumigay si Antonio at humagulgol. Nalaman na niya. Nalaman niyang baon ako sa utang sa sugal. Sabi niya, babawiin niya ang mana at yon ang ipambabayad kapag ginawa niya yon. Papatayin ako ng mga pinagkakautangan ko. Nagmakaawa ako, pero tumalikod siya at biglang nagdilim ang paningin ko at itinulak ko siya at hinawakan kanya. Opo,
Kumapit siya sa manggas ng damit ko. Nagkatitigan kami. Umiiyak ng malakas si Antonio. Galit na galit ang tingin ko sa kanya. Pero siya, ang mga mata niya, biglang nagbago. Naging malungkot. Naawa dahil nalaman niyang sinadya kong itulak siya para patayin. At pagkatapos, kung mas hinigpitan niya ang kapit, baka nahila niya ako. O baka mas nagwala ako at narinig kami ng mga tao. Baka mahuli ako bilang isang mamamatay tao. Kaya, huminto sa pagsasalita si Antonio. Isang katotohanang mas masakit pa sa anumang ebidensya ang kanyang isiniwalat. Binitiwan niya. Kusa niyang binitiwan ang manggas ko. Isang nakabibinging katahimikan ang bumalot sa silid. Ang palaisipan ng zero resistance ay nasagot na. Hindi ito maipaliwanag ng physics dahil ang sagot ay nasa pagmamahal ng isang ina. Sa huling sandali ng kanyang buhay, kahit na alam niyang pinapatay siya ng sarili niyang anak, pinili pa rin niyang protektahan ito. Pinili niyang mamatay ng tahimik para hindi maging isang mamamatay tao ang kanyang anak. Alam mo ang sakripisyong yon. Sabi ni Kapitan Cruz, nanginginig ang boses sa galit at awa. Pero sa loob ng 13 taon, ginamit mo ang pera at buhay na ibinigay niya para magpasarap. Ginamit mo yon para bayaran ang utang mo sa sugal. Hindi na makasagot si Antonio. Isinulat ni Kapitan Cruz ang huling linya sa kanyang report. Alam ng salarin ang sakripisyo ng biktima. Ngunit ginamit niya pa rin ito para pagtakpan ang kanyang krimen. Binitiwan ka ng nanay mo para iligtas ka, sabi ni Kapitan Cruz. Pero hinding-hindi ka bibitawan ng batas. Mabubulok ka sa kulungan. Ang katotohanan ay lumabas na. Ngunit ang sakit na dala ng pagmamahal ng isang ina ay nag-iwan ng isang malalim na sugat sa puso ng lahat. Sa korte, sa harap ng nag-uumapaw na media at mga tao, ibinaba ang hatol. Ang krimeng ginawa ng akusado ay isang paglapastangan sa pamilya at sa buhay, sabi ng hukom. Lalo na ang walang hiya niyang paggamit sa huling sakripisyo ng kanyang ina para sa sariling kapakanan. Dahil dito, ang korte ay nagpasiyang patawan ang akusado ng reclusion perpetua habang buhay na pagkakakulong ng walang parole. Tok, tok, tok. Habang kinaladkad si Antonio palabas ng korte, ang kanyang kaso ay nagbunga ng isang bagong batas na tinawag na Batas Laban sa Mga Suwail na Anak, kung saan maaaring bawiin ng mga magulang ang anumang naipamanang ari-arian kung sila ay inaabuso o pinababayaan. Ang pagkamatay ni Senyora Soledad ay nagsilbing babala para sa lipunan. Isang hapon, dinalaw ni Kapitan Cruz ang puntod ni Senyora Soledad. Naroon din ang kanyang anak na si Maria. Ginang, tinupad ko po ang pangako ko. Patawad po at natagalan. Ipinakita ni Maria ang isang dokumento. Ito ay isang donasyon ng lahat ng natitirang yaman ng kanilang pamilya sa isang foundation para sa mga matatandang walang kumakalinga. Ang pera ang sumira sa kuya ko, sabi ni Maria. Pero gusto kong ipakita na ang pera ay maaari ring magligtas ng buhay. Ito siguro ang huling nais ni Inay. Samantala, sa isang madilim na selda, nakatingin si Antonio sa isang maliit na bintana. Sa kanyang isip, nakikita niya ang nakangiting mukha ng kanyang ina noong huling umaga nila sa rooftop. Ang sarap ng hangin, anak. 'Di ba? At pagkatapos, ang malungkot na mga mata nito habang kusa siyang binibitawan. Napaluhod si Antonio at humagulgol. Ang JN, 200 milyon na kanyang inasam ay ipinagpalit niya sa isang bagay na hinding-hindi na maibabalik ang pinakadakilang pagmamahal sa mundo. Inay. Nay. Patawad po. Ang lugar kung saan nakatayo ang kanilang bahay ay isa ng nagtataasang gusali. Sa isang gilid, sa siwang ng semento, isang maliit na ligaw na bulaklak ang sumibol. Ang malamig na pera ay nagbulag sa isang anak at ikinulong siya sa kasalanan. Ngunit ang nag-aalab na pag-ibig ng isang ina ay tumawid sa kamatayan at panahon para ilabas ang katotohanan.
Dahil walang pader, gaano man katibay, ang kayang ikubli ang pagmamahal ng isang ina. Ito ang pagtatapos ng kwento, isang paalala na ang kasakiman ay pansamantala,